Tayo po'y tumayo. Tayo po'y aawit ng awit panalangin sa ating Panginoon. Whatever challenges we have today, whatever situation we have today, we will be still and know that He is our God. Amen? Ngayon pong umaga, it is more than just a song. Ito po'y ating faith, pananampalataya natin sa ating Panginoon. Let us sing. Under your wing, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Sing. Find rest in my soul. Yes, church. In Christ alone. Know His power in quietness and trusting when the Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. sing. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Will be still. Know you are God. Yes, Lord, you are. Sing, find rest. Find rest, my soul. Come on, church, lift up your voice. In Christ alone. Sabihin po natin sa Panginoon. Know His power. Come on, let's declare. In quietness and trust. Sing. When the oceans Oh, yes, Lord. Amen. Father, you are King over the earth. and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Ito po ang sinabi sa ating inawit. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay saan man naroon. Kapahingahan sa iyo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang, mananatili kailanman. At ito po naman ang sinasabi sa aklat ng mga awit 56:3. Kapag ako'y natatakot, O aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalalagak pag-asa at tiwala. Hallelujah! Hallelujah! Dakilang Diyos, amang banal na nasa langit, na may akda ng lahat ng bagay, ang aming Diyos na pinagmulan ng lahat, na puno ng awa at habag. Sa oras pong ito, kami po ay lumalapit na may pagpakumbaba at pagpapasalamat sa pag-ibig at pagmamahal na patuloy mo pong idipinadarama sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, pagkukulang, pagsalansang namin sa iyo, ay nariyan ka at inaabot ang aming mga pangangailangan. Kaya po aming Ama, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawa, naisip, nasambit, at na hindi nakalulugod sa iyo. Patawad po, Panginoon, patawad. Aming Diyos, nagpapasalamat din po kami sa buhay ng aming si Pastor Ed, sa aral, mga tagubilin niya sa TCFC. Hindi po namin ito malilimutan. Maraming bagay po siyang itinuro, lalo tigit sa aming pananampalataya at kaligtasan. Patuloy po kaming dumadalangin ng lubos naming pagkaunawa sa iyong mga salita na iihahayag ng iyong lingkod ngayong umaga, Panginoon. Ikaw po at ang iyong kapangyarihan at mga aral ang matampok at mapagpala ang lahat ng makakarinig nito. Hallelujah. Idinadalangin din po namin ang mga naririto, ang mga may suliranin, bagabag, at kung ano man pong dalahin nila sa kanilang mga buhay, ay bigyan po sila, Panginoon, ng habag at awa, at magkaroon sila ng kapayapaan, manatili sa iyong mga salita, na siyang nagbibigay sa amin ng buhay na pag-asa, ang inaasam namin na muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Katulad ng sinabi na sa aklat ng Juan 15:7, kung mananatili kayo sa akin, ay nananatili sa inyo ang aking mga salita. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ito ay matutupad para sa inyo. Patuloy po kaming dumadalangin sa gabay at pagsama ng iyong Santong Espiritu. At sa lahat po ng pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang po, aming Diyos. At ang lahat pong ito ay amin pong idinudulog at aming inihiling sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak at aming tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. At maaari niyo po bang lingunin yung katabi? Pakibati po ng magandang umaga. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Pakisabi sa Kanya. Mag-response naman kayo. Sabihin mo yung mahal din kita sa Panginoon. Ayan. Happy birthday nga po pala sa ating kapatid na Sister Gina from Cell Group Southville. Happy birthday po, Nanay Gina. Ayan, at welcome po kay Brother Peñueco Erwin. Nasaan po si Brother Erwin Peñueco? Ayun, welcome kapatid. At salamat. At in-invite ka ng ating napakagwapong si nakapapangalan ni... Meron po bang bagong dalo pa lang sa gawain ng Panginoon? Meron po bang ngayon lang nakadalo? Bago po. Matagal na. O sige po, makakaupo na po ang lahat. Salamat sa Panginoon sa inyong pagdalo. Welcome po tayong lahat sa gawain ng Panginoon. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita, ang tagapangaral na pinadala sa atin ng Panginoon ngayong umaga, si Pastor Romy Manansala, Lighthouse of Faith, Pastor, New Jersey. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Thank you, Pastor Ray. Kumusta po kayo? Pakitignan nga po niyo yung katabi niyo, sa kaliwa at kanan. Hindi mo ba niyo maigalaw ang ulo niyo? Kaliwa, kanan. Pakitignan po, kaliwa, kanan. Sa palagay niyo po, ilang taon yung katabi niyo? Ilang taon siya kaya yan? Wala, ilang taon yan? Huwag niyo pong tatanungin kung ano ang edad. Bawal po yun. Bawal magtanong, ilang taon ka na ba? Lalong-lalo na huwag mong tatanungin, ano ba ang timbang mo? Di ba? Bawal yun, bawal yun. So, ilan ang mga young people dito? Pwede ba makita kami ng mga young people? Walang young people dito? Wala? Alright, young people. Young people, tignan nyo ako, mga young people. Alright, ayun, may young people doon. Wala pang buhok, wala pang buhok. Bata pa. Mga young people, sasabihin ko sa inyo ang edad ko, ha? Sasabihin ko, ha? Ang edad ko ay... pagka hindi nyo alam yun, hindi kayo young people. Alright? Ako po ay ipinanganak sa Masantol, Pampanga. Kaya ako po ay Kapampangan. Ninong may Kenny? Walang may Kenny. Pero ako po ay lumaki sa General Santos City. Dito kay Pacquiao. Doon po ako lumaki. Kaya, naabay Cebuano? Nay Cebuano. Ara si Ilonggo? Ilonggo? No, Ilonggo. Alright. And then, nung pong March 6, 1974, buhay na po ba kayo noon? March 6, 74? Ay tinanggap ko si Jesus bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Ako po ay 15, 16 years old. At yung pong decision ko na yon, binago ang aking buhay. Binago ang aking buhay, make it better. Better life. Better life. Say better life. Better life. At noong 1978, ay nakilala ko po si Loida Katapusan Jesuitas. Panganay na anak ni Profesor Porfirio Peñaranda Jesuitas. Na nung una, akala ko'y matalino. Kasi valedictorian, professor sa UP. Sabi ko, kung matalino ang professor na to, bakit ang unang anak niya, ang pangalan ay Baby? Baby. Si Loida po, ang kanyang pangalan niya ay Baby. So akala ko okay na yon. Tapos ipanganak ang kanilang pangalawang anak, Boy. Boy. Baby at saka Boy. Pero nung pinanganak po si Jojo, matalino na. Arnel na. Arnel. So, ako po ay nasabit sa Tanay. Hani po, sa Tanay mula noong 1978. At nakilala ko si Loida. At noong 1980, hindi ko alam bakit, mga young people na binata, hindi ko alam bakit. Kasi one day, bigla ko nila nasabi sa kanya, alam mo, palagay ko, I love you. Kailangan magsabi ka ng ganon, di ba? At noong 1981, kami po ikinasal. So this year, mali ako kanina umaga. This year, sa October, kami 45 years. 45 years. Ngayon, ba't ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kami, nagpi-pray na kami. Sabi namin, Lord, kung kaming dalawa, at bibigyan mo kami ng anak, pinagpi-pray namin na yung mga anak namin ay magiging tagasunod ni Kristo. At pinag-pray din po namin na sila ay magkaasawa din ng kasunod ni Kristo. Kaya nung ako po tumanggap sa Panginoon noong 1974, dahil binigyan ako ng assurance ng Panginoon na anytime ako mamatay, sa langit ang aking punta. Kaya sabi ko, Lord, sige, anytime pwede mo akong kunin. Parang si Pastor Boy, di ba? Nung kanyang preaching noong February 1, nakinig ba kayo? Ayoko, nandito pa siya eh.
Mamatay man ako ngayon, sabi niya. Hindi alam ni Pastor Boy pala, 5 days after, uuwi na siya. Kaya yung prayer ko noong 1974, sabi ko, Lord, sige, anytime. Pero nung mapangasawa ko si Loida, nagbago po yung aking panalangin. Sabi ko, Lord, huwag muna. Gusto kong tumanda na kasama siya. At ang edad namin ngayon ay? Alright. So, sumasagot po ba ng panalangin ng Panginoon? Amen. So, umabot po kami ng... So, sinagot mula nung 1980 hanggang ngayon. Nung magkaanak po kami, si Mark, si Grace, si Paul, mas lalo kong binago yung aking panalangin. Sabi ko, Lord, please allow us to see our children get married and have children. At si Mark, nagkaasawa, asawa niya si Sarah, Italiana. Si Grace, naging asawa niya, Puerto Ricano. Si Paul, ang asawa niya, GI. Genuine Ilocano. Genuine Ilocano. Kaya po yung aming mga apo, yung 4 na anak namin kay Mark, ang apelyido Manansala, pero hindi mukhang Pilipino. Mukhang Italiano. Ang anak ni Grace at Genaro ay mga mukhang Kastila. Yun lamang pong apo namin kay Paul and Hazel, ang mukhang Pilipino. Ilocano eh. Ilocano. Alam niyo pa pag nagpunta kayo ng Hawaii? Sino po napunta ng Hawaii sa inyo? Sa Hawaii, pag naglakad ka daw sa Hawaii, tapos may na-meet kang Pilipino, tinan mo, Pilipino? Sabi niya, hindi. Eh kung hindi ka Pilipino, ano ka? Ilocano. Ganun daw po sa Hawaii. At sa Hawaii, pinalitan na daw po na nila ang national tree. Ano bang national tree natin? Nara. Hindi po ba? Ang mga Pilipino sa Hawaii, malunggay. Malunggay ang kanilang national tree. But anyway, meron po kaming 8 apo. 8. Ngayon, naisip ko, ako, si Loida, si Mark, si Grace, si Paul, mga anak ng Diyos, na kung mamatay man kami bago dumating si Jesus, punta kami sa langit. Pero itong aking mga apo, sabi ko, hindi ako tiyak, wala pa ako naririnig sa kanila na sila ay sumusunod sa Panginoon. Kaya, nung mga January, ay ako po ay nagsulat ng prayer. Ito yung sinulat kong prayer, nasa screen. Sabi ko, at saka pinost ko to, sabi ko, this is still lingering in my heart and my total being. Thank you, Holy Spirit. From my heart with love to you all, Mark and Sarah, Nathan, Luke, Juliet, and Noah, Grace and Genaro, Natalie and Elia, Paul and Hazel, Joshua and Avi, because the Lord Jesus Christ was born as the Savior on the first Christmas, died on the cross to pay our sins on the first Good Friday, and was buried, resurrected from the dead on the first Easter, stayed on earth in Jerusalem for 40 days and 40 nights, ascended to heaven, and is now seated at the right hand of God, interceding for us, and one day will come again to take all those who believe in Him to be with Him in heaven. Let each one of us start, return, continue, enhance, and enjoy a personal relationship with the Lord Jesus as the one and only God to worship, the one and only Savior to trust, and the one and only Lord to honor, listen to, and obey, so that He can forgive all our sins, as each one will repent, confess, and forsake sins, give each one eternal life now and forever, dwell in each one of us by His Holy Spirit, to seal and empower each one of us, so that we can live on earth with Him as we love God and love people, and encourage all to become like us in our relationship with the Lord Jesus. The Lord Jesus is our one and only hope and help on earth and in eternity. Next slide. Sabi ko sa aking mga apo, again from my heart with love to all of you. Dedicated ko to sa aking mga anak at apo. Tell the Lord Jesus, as you decide to do this, and I'm suggesting that you pray this way. Lord Jesus, I am a sinner and I'm still sinning. I'm sorry for sinning. I'm repenting from all my sins. I will stop sinning. Help me. I cannot save myself. Save me. I want you, Lord Jesus, in my life. Come into my life.
As the one and only God I will worship, the one and only Savior I will trust, and the one and only Lord I will honor, listen to, and obey. Thank you for forgiving me all my sins. Thank you for giving me eternal life. Thank you for dwelling in me by your Holy Spirit. I will live my life with you, Lord Jesus, starting now on earth and until eternity. Amen. Sinulat ko po ito at binigay ko sa aking mga anak, sa aking mga apo. Sabi ko, kasi hindi ko ma-imagine ang heaven na wala kayo doon. Hindi ko ma-imagine na wala kayo doon. Sinulat ko po ito noong January 17. Binigay ko kay Pastor Boy, kay Gina. And then, ang next slide, ito po yung sagot sa akin ni Pastor Boy. Yung sa taas, yan ang message ni Pastor Boy kay Gina, kay Kat, kay Will, kay Julia, kay Miggy, kay Mary, kay Aiden, kay Pia, kay Pau at Tyler at kay Gino. Yan po ang message ni Pastor Boy. Sabi niya, my fervent prayer is that we as a family in Christ will be united in the presence of the Lord our God when all things will be restored and perfected forever in Christ alone. Amen. Sabi niya sa baba, same tayo ng prayer, Kuya Romy, at 3 a.m. in the morning ng January 17. And of course, alam natin, February 6, he went to heaven. From time to time, God catches our attention. And these past 2 weeks, kinuha po ng ating Diyos ang attention natin. Di po ba? Kasi mula February 6 hanggang 11, hindi ganito ang nakikita nyo rito. Tama po ba? May flowers, pero ayaw natin ng flowers na yon. Amen? Ayaw natin yon. God caught our attention. Ang sabi ng Diyos, mamamatay ka rin. Maliban na ako'y bumalik na uli, mamamatay ka rin. Yun ang mensahe sa atin. Kaya, kung may prayer ako sa aking family, kung may prayer si Pastor Boy sa kanyang family, ini-encourage ko kayo rin. Amen? Kasi ang next slide po natin ay prayer ni Apostle Paul. Sa Romans chapter 10, verse 1. Sa English sabi ni Paul, brothers, my heart's desire and prayer to God for them. Alam niyo po, si Apostol Pablo ay Hudyo. Di ba ba? Siya Hudyo. Pero tinawag siya ng Diyos, sabi niya, gagawin kitang apostoles ng mga hentil. Pero dahil siya ay Hudyo, mahal pa siyempre, pahal niya ang kapwa Hudyo. At sabi niya, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Sabi niya, mga kapatid, ang nais ko at ipinapanalangin ko sa Diyos para sa kanila ay ang sila'y maligtas. Ang nais ko para sa inyo, 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 para sa inyo. Kayo rin. Alam niyo, nakalimutan ko kayo. Kayo rin. Kayo rin. At saka yung nanonood, kayo rin. Na kayo ay maligtas. Kailan? Now na. Amen? Pakisabi sa katabi nyo, now na. Now na. Bakit? Si Pastor Boy o si Pastor Ed sa inyo, nung makilala ko si Loida noong 1978, kilala ko na si Pastor Boy. Kasi nakatira sila sa UP Diliman. Kasi nagtuturo si Professor Jesuitas doon. Si Boy, di ba, athletic yan. Nagmamarathon at nagsa-cycling. Ako nga, bisikletang patag lang, hirap na ako eh. Si Pastor Boy, cycling na, pataas pa. Sabi ko sa kanya, pupunta ka sa ano? Pupunta ka sa ano ba yun? Sa Bugarin? May kotse ka nga, ang hirap umakyat do, papunta ng Bugarin. E magbibisikleta ka pa. So, ibig kong sabihin, yung kanyang katawan ay athletic. Athletic siya. Pero no assurance. Kasi, one day, maliban na bumalik si Jesus, mamamatay tayo. At pag namatay tayo, that's the beginning of eternity. Kaya ang message po ngayon, for the next few minutes, ito. Salvation, our desire
and prayer for family and friends. So suggestion ko po sa inyo ngayon, ilista nyo na ang family members nyo. Kilala naman po ninyo family members nyo, di ba ba? Kilala nyo? Wives, kilala nyo husband nyo? Kilala nyo? Sigurado kayo? Husbands, kilala nyo ang wife ninyo? Isa lang. Wife, isa lang. Not wives. Amen? Kung nandito ka, dalawa wife mo, kailangan mo talagang maligtas. Okay? Kailangan mo talagang maligtas. Kasi isa lang. Ang lalaki, isa lang ang asawang babae. Ang asawang babae, isa lang. Isa lang. Ngayon, kung meron kang dalawa, tama na. Tama na dyan. Kasi huwag mo nang buwagin, tama na. Pero ibig mong sabihin, ito ang ating message for today. Dahil sariwang-sariwa pa, ang pastor ng Tanay ay namatay. Athletic, nagmamarathon, nagsa-cycling. Tayo, kumakain pa tayo ng sisig. Amen? Kumakain pa tayo ng pares. At humihingi pa tayo ng sobrang sabaw at sobrang taba. Nakita ko yung pares dito, talagang sasalukin mo yung taba at may kasamang asin. Taba at asin at asukal, wrong combination. Diba? So, ang ating message, salvation. At ang maganda po rito, salvation, libre. Free. Pag hindi mo tinanggap, wala ka. At pag may nangyari sa'yo, mawawalan ka. Okay? Salvation, desire, and prayer for family and friends. May papakilala po ako sa inyo. Ito si Pastor Gary Hamrick. Pastor po siya ng Cornerstone Chapel sa Virginia. Kung gusto niyo po manood ng more biblical preaching and teaching, ito po, i-recommend ko sa inyo. Kaya ako po siya pinapakilala sa inyo kasi may hiniram po ako sa kanya na gusto kong ipakita sa inyo. Ito po yung next slide. Yan. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang timetable mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Okay? Tignan niyo po yun. Yung 40 days, yun after the resurrection of the Lord Jesus at umakyat siya sa langit. Ngayon, church age, nandito po tayo ngayon. Yun po ang ating panahon. At matatapos po yan pagka dumating yung rapture na tinatawag. Para mas malinaw, tignan po natin yung next illustration. Para po tayong nasa mall. Di ba nakita nyo, merong marker? You are here. Pag nasa mall ka, you are here. Nandito po tayo. At dito po, sa you are here, sa church age, ang sabi ng Bible, ang bawat isa sa atin, ay merong 1 second, pakisabi po, 1 second, hanggang 120 years. Reference, Genesis chapter 6, verse 3. Sinabi ng Diyos, the life of humans is 120. So, ibig sabihin, lahat ng tao na pinanganak sa mundo, maaaring mabuhay ng 1 segundo hanggang 120 years. Kaya nga po, ang Philippine government, sinabi niya, pag ikay nag-100, di ba? Meron kang 100,000. Kaya lang 3 years pa bago mo makukuha. At alam ko po, binago na rin. So, kung 1 second to 120 years, nasaan po kayo? Nasaan po kayo ngayon? Pastor, malayo pa ako sa 120. It doesn't matter kung malayo ka. Dahil si Pastor Boy, 64. 64 ay hindi niya natapos sa 120. So lahat pong yan sa church age, yung decision natin ngayon ang magsasabi kung tayo po'y papasok doon sa 7 years of tribulation. Word pa lang, ayaw mo na eh. Di ba ba? Tribulation, ayaw mo na yun. Tapos, ayaw mo pong pumasok doon. Gusto mo, bumalik ka sa millennium. Alam niyo po ba, Bible study ito later, lahat ng Kristiyano ay magro-rule kasama ni Jesus pagkatapos ng 7 years of tribulation for 1,000 years. Ito, input lang. Pag nag-trust ka kay Jesus, pupunta ka ng langit. Pero dapat, kung hindi ka pa pupunta ng langit, dapat sunod ka ng sunod kay Kristo
Kasi yung pagsunod at pagsunod mo kay Kristo, yun ang magsasabi kung ano ang mga rewards mo sa heaven at kung ano magiging position mo sa millennium. Okay, pinapakita ko lang po sa inyo ang mangyayari. Pero ang gusto ko lang pong bigyan ng emphasis ngayon, kung ako po si San Pablo, ayoko pong makita kahit isa sa atin na naririto o nakikinig dito o kakausapin ninyo na hindi ligtas. Ito po ang message. Maikli, direct to the point. First point, ito ang gusto kong ihatid sa inyo. By the way, hindi po ako ang teacher ninyo. Ang teacher po natin, ang Holy Spirit. At ang tinuturo niya sa atin, ito. Kaya, dun sa last preaching ni Pastor Boy, sabi niya, dapat may Bible kayo. Nalala po niya yung last preaching niya? So, ang tanong po sa inyo, may Bible ba kayo? Nasaan ang Bible niyo? Nasa refrigerator. Nasa cellphone. Sabi ni Pastor Boy, Bible, hindi cellphone. Ako po ngayon, sabi ko sa US, doon po ako nagmi-minister. Sabi ko, mula ngayon, pag ako'y nagturo at nangaral, hindi ko na ilalagay ang mga verses sa screen. Kasi gusto ko, ang bawat isa ay magdala ng kanyang sariling Bible na gagamitin. Pero ito po ang message, be saved now to live forever with God in the new heaven and the new earth. Pagka sinabi mo po ngayon, Jesus, iligtas mo ako, pupunta ka sa new heaven and new earth. At pag binasa mo ang Revelation 21:22, ang new heaven and new earth, bawat tagasunod ni Kristo ay may mansion doon. Dapat magsabi kayo ng amen. Kung ikaw ay anak ni Kristo, hindi ko alam kung saan ka nakatira ngayon, pero pag ikaw nagsabi ngayon, sabi, Jesus saved me, meron kang mansion in heaven. Gusto mo ba ng mansion in heaven? Kailangan mag-decide po kayo, be saved now. At gusto ko po, ayoko po kayong subuan. Gusto ko po kayo ang sarili ninyo ang kumain ng salita ng Diyos. Pwede po ba? Just summarize ko sa inyo, ang new heaven and new earth, alam niyo po ang kanyang materials? Gold. Pearl. At precious stones. At hindi na po natin kailangan doon ng araw at bombilya. Kasi ang ilaw doon ay ang Panginoong Jesus. Tignan po natin ang ilang bahagi ng new heaven and new earth. Kung may Bible kayo, punta tayo sa Revelation 21:22. Kung wala kayong Bible, ngayon pwedeng gumamit ng cellphone. Kung wala kayong Bible, tumabi kayo dun sa meron. Tabi kayo sa merong Bible, hindi naman po natin lahat babasahin. Alam po ba niyo kung nasaan ang Revelation? Nasaan po ang Revelation? Nasa kaliwa, nasa kanan? Nasa dulong-dulo. Nasa dulong-dulo po ng Bible. Ito po, itong aking Bible. Revelation. Para tignan lang po natin. Revelation 21, verse 1. English Standard Version. Sabi ni John, ang sinulat niya to, then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. Gano'n po kalaki bahay niyo? May bad news po. Mawawala. Lahat po'y mawawala. Pero, pag meron po tayong Kristo, mababago. At yung bahay na to, sa new heaven and the new earth, hindi na po masisira. Verse 2, and I saw the holy city, New Jerusalem,
coming down of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Sa new heaven and the new earth, nandun po si God. Gusto natin kasama si God, at nandoon po siya. And look at this, verse 4. He will wipe every tear from their eyes, and death shall be no more. Wala na pong kamatayan. Hindi na po tayo mamamatay. Sorry po sa mga may-ari ng hospital. Wala na po kayong business. Sorry po sa mga may-ari ng funeral home. Wala na rin po kayong business. Sorry po sa mga floral shops. Para sa funeraria, wala na rin po kayong business. Sorry po sa catering. Hindi na po kayo pwedeng mag-cater. Kasi wala na pong mamamatay. Wala na pong mamamatay. At tikit dito, sabi niya, death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. At pag binasa niyo po ito, makikita niyo kung anong klase ang mga bagay-bagay doon. Basahin po ninyo. Dinala tayo ng Diyos ngayon, alam natin, namatay si Pastor Boy, at kung di babalik si Jesus, mamamatay din po tayo. Total, mamamatay rin lang tayo. Piliin na natin kung saan tayo pupunta. Amen po ba? Kasi pag hindi po kayo pumili ngayon, alam na ang destination. Kailangan pumili ka ngayon kung saan ka pupunta. Ang pagpili ay ngayon, hindi kanina. Kasi hindi po tayo pwedeng bumalik kanina. Pwede po ba tayo bumalik kanina? Hindi. Pwede po tayo pupunta mamaya? Hindi rin. Ano lang nasa atin? Ngayon. Just now. Wala pong assurance mamaya. Natawag po sa amin si Gina. Sabi niya, Ate Baby, Kuya Romy, wala na si Boy. Sabi niya, ano nangyari? Sa dami ng ginagawa niya noong February 6, sabi niya, magpapahinga muna ako. Sabi niya, anong pahinga? Magsa-cycling muna. Magsa-cycling. Tapos bigla na lang nawala. Mga kapatid, pagmamahal po ito ng Diyos sa atin. Ang pagkamatay po ni Pastor Boy, malungkot, pero yun ay pagmamahal sa atin. Upang sabihin ng Diyos, huwag kang mag-alala. Kasi kung magpapaligtas ka sa akin ngayon, yung dinaranas ni Pastor Boy, madaranasan mo rin. Ano ang ating puhunan? Bibig, Lord God, save mo po ako. Puso, Lord God, I put my trust in you. Yun lang kailangan nating gawin. So ang message ngayon is simple. Be saved now. To live forever with God in the new heaven and the new earth. Second, be saved now to join the rapture and avoid the 7 years of tribulation. Question. Tagal na po kayo nagsisimba? Tagal na kayong nagbabasa ng Bible? Narinig na po ba niyo yung word na rapture? Narinig po ba niyo yun? Sino po nakarinig nga? Pakiwagay-way nga po. Sino nakarinig na may rapture? Amen. May rapture talaga. Sino na po nakarinig ng tribulation, na may tribulation? Ayaw po natin ng tribulation. Gusto po natin ng rapture. Tignan po natin uli. Ryan, pwede po ako yung illustration? Ito po yan. Sa church age, bago dumating ang rapture ng mga believers, pag namatay po ang believer, pupunta sa presence of God. Pag hindi ka believer, pupunta ka doon sa place of torment. Kaya kahit na ngayon, wala pa tayo sa new heaven and the new earth, pagka sinabi natin ngayon, Lord, save me, at hindi pa, wala pang rapture, yung katawan natin, ibabalik sa lupa, katulad na binalik ang katawan ni Pastor Boy, nandun sa haven of rest. Ano ba namang klaseng cemetery yun? Ang hirap puntahan. Diba? Bakit? Sino nag-design nun? Masyadong paakyat. Paakyat. Kahit may mga sasakyan, ayaw umakyat. Ang katawan ni Pastor Boy, nasa lupa. Pero si Pastor Boy, na kay God. Na kay God. Amen? Nandoon siya. Perfect. Palagi ko nagsa-cycling. Palagi ko nagbibisikleta ron. Alam niyo po, babait ang Diyos. Wala lang tayong oras eh.
yung ibibigay sa atin ng Diyos, pagdating doon, yung mga bagay na gusto natin dito sa lupa. Bible study po yun. Gusto ko lang kayong i-excite na yung place na yun ay nihanda ng Diyos. So, wag po tayong mawawala ng panahon. Dapat ngayon, dito pa lang sa church age, mag-decide na tayo. Lord, sige, save mo na ako. Now na. Pero, pagdating po ng rapture, ito po yung mangyayari. Okay? 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Okay, nasaan po ang Thessalonians? Dapat alam natin kung nasaan. Okay? 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Balikan niyo po ito uli kasi babasahin ko lang, hindi ko po talaga ipapaliwanag. Pero ito po yung rapture, itong mangyayari. Verse 13, sabi dito, "But we do not want you to be uninformed, brothers." Ang bait ni Apostol Pablo, di po ba? Ay, gusto niya, alam natin. Ang bait din po ni Pastor Boy. Talagang pinaliwanag niya ito. Ang bait ng mga pastors ninyo. Kasi lahat ng itong preaching na to tungkol sa heaven and hell. Napansin niyo po ba? Ang inyong series for the last 6-7 weeks, anong mangyayari pag ikay namatay? Ang bait ng Diyos. Dahil nagpupunta kayo dito, dahil nakikinig kayo, ang bait ng Diyos, ipinapaliwanag lahat ng Diyos para makapili na po tayo. Ganon kabait ang Diyos. At siya mas mabait ngayon dahil nandito tayo ngayon, ipinapakita niya uli sa atin. Verse 13, sabi niya, "But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep." Sa Bible, pag nabing sleep, namatay. "That you may not grieve as others who have no hope." Ako po'y pastor mula noong 1975 hanggang ngayon. Marami na po akong ikinasal. Nung ako'y bagong pastor, sabi ko, "Lord, gusto ko kasalan lang at dedication. Ayoko ng funeral. Ayokong gumawa ng funeral." Kaya ang Diyos, alam mo po, mapagbiro ang Diyos. Ilang buwan lang sa aking first year na pagpapastor, may namatay. May namatay. So, kailangan ako magpatulong paano gawin yon. Ngayon, nakita ko sa mga funeral, pagka ang namatay ay mga hindi Kristiyano, sukdulan ang lungkot. Kasi wala silang pag-asa. Palagi sila sabi, "Pastor, pag-pray niyo po siya na siya pumunta sa langit." Sorry po. Once namatay at hindi nagdesisyon na magpapaligtas kay Kristo, hindi na po pwedeng palitan. Kasi ang decision po ay habang buhay. Habang buhay. So, alam niyo po, ang mga Amerikano, hindi tayo maintindihan mga Pilipino sa punerarya. Kasi po, ang mga Amerikano, pag namatayan, napaka-simple po nila, napaka-solemn, at hindi po sila nagpipicture. Hindi po sila kumukuha ng picture. Kaya nagugulat sila sa atin, hindi lang tayo nagpapapicture, nakangiti pa tayo. Nandito yung ataul. Smile. At hindi lang tayo nag-i-smile, nagsiselfie pa. Nagsiselfie. Pero, hindi po nila maintindihan yun. Sa kanila, so, napakatahimik lang. Kahit na po mga Kristiyano, tahimik. Pero ito pagkakaiba, pagka walang Kristo, ang lungkot. Pagka may Kristo, malungkot, pero may pag-asa. Amen? Bakit? Kasi magkikita ulit. Kaya ako po, pagka may namatayan na hindi Kristiyano, ang sabi ko'y goodbye. Kasi hindi na tayo magkikita. Pero pagka Kristiyano, ang sabi ko ay good night. Because I'll see you in the morning. Yun pong ating pag-asa. Si Gina, sinasabi niya sa amin, "Ate baby, Kuya Romy, okay lang ako. Okay lang ako. Alam ko na si Boy wala na, but I will see him again." At tayo rin po na may Kristo sa puso, we will see Boy again. Baka kasama pa siya sa welcome party natin. So, ito po yung mangyayari, sabi ni Paul, "About those who are asleep, that you may not grieve as those who have no hope." Sila po walang hope. Ang may Kristo, may hope. Amen? Meron po tayong hope. "For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep." Sabi niya yung mga namatay,
For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. Sabi ni Apostol Pablo, albawa dumating si Jesus ngayon, rapture? Pagka may Kristo ka, bigla kang papalitan ng Panginoon ang ating katawan. Bagong katawan, resurrected type na katawan. Hindi po katulad ng katawan natin ngayon. Perfect. Ngayon, ang sabi niya, we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. 16. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Babangon yung mga patay kay Kristo, pero hindi kalansay. Bagong katawan. Pinakapogi at pinakamaganda. Sa tingin po natin ngayon, kaninang umaga, nung tayo nagsalamin, marami sa atin, pogi ka pa rin. Maganda ka pa rin. Pero sa resurrection, ang katawan, sabi ng mga theologians, yung peak ng life natin, ng mga 30, 35 years old tayo, hindi payat, hindi mataba, perpekto. Yun po ang ating magiging look. Babangon sila, sabi niya, and the dead in Christ will rise first. Verse 17, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with His words. Balik tayo dun sa slide, Ryan. Balik tayo doon sa slide. Sa rapture, yung mga dead in Christ, babangon, bagong katawan. Tayong mga buhay, magpapalit ng katawan. At tayo ay lilipad. We will meet the Lord in the air, at pagdating doon, susuriin tayo ng Diyos. Libre ang kaligtasan, pero ano ang ginawa mo mula nung maligtas ka? Kaya hindi po tayo pwedeng magluko-luko, hindi tayo pwedeng magbiro-biro, dapat seryoso po tayo. Okay, seryoso tayo. At maghihintay po tayo doon, at hindi po tayo papasok sa tribulation. Yung mga walang Kristo na buhay, papasok sa tribulation. Meron pa rin pong kaligtasan doon, pero pahirapan. Pagkatapos ng tribulation, babalik po tayo. Lahat ng patay na nabuhay, lahat ng buhay na nagpalit ng katawan, babalik tayo ngayon. We're going to reign with Christ 1,000 years. 1,000 years. Sinabi ko na kay Lord, si Pastor Ray, sa Pluto magre-reign. Biro lang, Pastor Ray, nasaan ka ba? Pero gusto ko lang po ipakita sa inyo na pagka kay Kristo, ang buhay ay walang katapusan. In comfort. Wala lahong tayong time. Pagka wala kang Kristo, wala rin katapusan ang buhay mo, but in torment. Kaya, be saved now to join the rapture and avoid the 7 years of tribulation. Paano ka ba si-save? Dito po tayo mag-i-end. Be saved by believing in the Lord Jesus right now, to be saved right now. Pakisabi po, right now. Right now. Hindi po, wala na po yung kanina. Yung mamaya, hindi natin alam. It should be right now. Paano tayo masisave? Alam ba po yung nagtanong sa iyo? Gusto kong masave, paano? Ito, basahin niyo po Acts 16, verses 30 to 34. Acts 16, verses 30 to 34. Ang background po nito, yung jailer, pumunta lang po siya sa trabaho niya. Normal day, ang kanya pong trabaho ay magbantay sa prison. Kaya lang, hindi niya alam, pagpapakita pala ang Diyos. Kasi nakakulong si Pablo and Silas, and God performed a miracle, nagkaroon ng earthquake, di ba? Nabasa na po ba niyo ito? Basahin niyo sa Acts 16. And then, lahat ng pintuan, lahat ng kadena sa
bilangguan ay nagbukasan, ang lahat ng nakakulong ay nakawala. May problema ngayon ang bantay. Kasi pag nakawala ang preso mo, ang kapalit nun, buhay mo. So, mamamatay siya, mawawalan siya ng trabaho, yung kanyang wife, mawawalan ng husband, yung kanyang children, mawawalan ng father, yung kanyang mga employees, mawawalan ng employer. Dami niyang problema. Kaya sa verse 30, sabi niya, then, nagtanong siya, Sirs, what must I do to be saved? And they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Now, pag sinabi mo, Lord Jesus, I believe in you, anong puhunan natin? Ito, Lord, I believe in you. At sabi niya, you will be saved, you and your household. Hindi po automatic yun. Ibig sabihin, dahil pagka-Kristiyano ka na, ikaw ang gagamitin ng Diyos sa iyong pamilya. At ang kasunod, and they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds, and he was baptized at once, he and all his family. 34. Then he brought them up into his house and set food before them, and he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. Hindi po ba maganda? Kayong mag-asawa ay ligtas, amen? Ang mga anak nyo ay ligtas, amen? Ang mga apo nyo ay ligtas, amen? Ang inyong mga apo sa tuhod, amen? At kahit na namatay na kayo, yung susunod na mga generations ay ligtas din. Para sama-sama kayo sa langit. Nung girlfriend ko po si Loida, si Pastor Porfing ay hindi pa pastor noon, hindi pa Kristiyano, professor pa lang. Pag nakikita niya ako sa UP, sabi niya, alam kong pastor ka, sabi niya, wag mo ko ipag-pray. Sabi sa akin, wag mo ko ipag-pray. Sabihin ko na po sa inyo, pagka may kaibigan kayo, pamilya na hindi Kristiyano, sabi niya, wag mo ko ipag-pray, pag-pray nyo. Tignan niyo po ang biyaya ng Diyos. Sa Manansala family, ako ang unang Kristiyano, ako ang unang pastor. Sa Jesuitas family, ang unang Kristiyano si Loida. Pagkatapos, si Kaaning. Pagkatapos, si Boy. Tapos si Jojo. Pagkatapos, si Dulce. At nasabi din si Egay. Egay, peace. At tingnan niyo, mula sa pag-believe ni Loida, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Hindi lang na-save. Si Pastor Porfing, naging pastor. Si Pastor Boy, naging pastor. Si Jojo, naging pastor. Medyo nagliwaliw ng konti, di ba? Yung dalawang yun, nagliwaliw ng konti. Pero nang mamatay si Jojo at saka si Boy, they were at the peak of their life. Best person, best husband, best father, best grandfather, best Christian, best pastor. And God said, uwi ka na muna. Yun po ang gagawin. Ito ang isa sa nakikita kong side blessings ng pagkamatay ni Pastor Boy. Upang kayo at ako ay huwag pumunta sa impyerno, kundi pumunta sa langit. Tayo po tayo at dito po tayo magwawakas. Kung kayo po ay ligtas na, magpasalamat po tayo sa Diyos. Okay po? Pasalamat tayo sa Kanya. Kasi ligtas na po tayo. Ngayon, kung hindi pa kayo ligtas, at gusto niyong maligtas ngayon, mag-decide na kayo now. Now na. Sabihin niyo, Lord Jesus, save me. Para pong kasalan ito eh. Di ba na ikinasal tayo? Tinanong tayo nagkakasal, do you accept this man to become your husband? Anong sagot? Dalawang salita lang, di ba? I do. Man, do you accept this woman to be your wife? Anong sagot? I do. Dahil alam mong ibig sabihin, kahit 2 words lang,
it changed your life. Ganon din kay Lord Jesus. Sa kasalan, dapat ang sagot, dalawang salita lang, pero in the right order. Hindi do I, kundi I do. I do. Mga kapatid, this is serious. Hindi natin hawak ang buhay natin. So get saved now. Magpaligtas ka kay Kristo ngayon. Kung gusto mo yon, sabihin mo, yes Lord, ligtas mo ako ngayon. Kung yun ang decision mo, I'm inviting you, come forward. Not to me, come forward. Come forward to Jesus. Meron po ba? The altar is open para may express nyo sa Panginoong Jesus, Lord Jesus, save me. So that I will go to the new heaven and the new earth. So that I will be in the rapture and not experience tribulation. So that I will be saved. Meron po ba na gusto magpa-save sa Panginoong Jesus? Come forward. Step po kayo sa harap. Yes, you just. Hindi po sa akin. You say, Jesus, Jesus save me. Sige po, lapit po kayo sa Panginoong Jesus. Sabihin niyo po sa Kanya, huwag po kayong manahimik. Sabihin niyo po sa Kanya, Lord Jesus, save me. Instant po yan. At yan po forever. Once sinabi niyo yan, sealed. Meron pa po ba? You just come forward. Just come forward. Ito lang po sasabihin niyo. Sabihin niyo, Lord Jesus, save me. Lord God, alam niyo po ang sincerity at honesty ng mga taong nag-forward at nagsabi, Lord Jesus, save me. Holy Spirit, save niyo po sila so that they will go to the new heaven and the new earth at sila po ay kasama sa rapture. At kung mamatay man sila before the rapture, napupunta sila sa heaven, hindi sa impyerno. At sila, Lord God, ay babalik to reign in the millennium. At Lord God, eventually go to the new heaven and the new earth. At Lord, dahil po sila ay nag-believe sa inyo, gamitin niyo sila para po pati ang kanilang pamilya ay maligtas din. In Jesus' name, Amen. February 22, 2026, sulat niyo po ito. Ito ang date na kayo ay nagpaligtas kay Jesus. Alam niyo pang ginawa ninyo? Sa heaven, merong book of life. Nakasulat ang pangalan niyo doon. At ang date na ito ay nakasulat doon. Pag namatay kayo at ako, Romeo Dizon Manansala, March 6, 1974. Book of life. Nasa Bible po yan. Kung ginawa niyo yun today, ang inyo ay nasa book of life. Ngayon, anong kasunod? Dahil wala pa kayo sa langit, sunod lang kayo kay Kristo. Sunod lang po. Sunod lang kayo sa Kanya. At si Kristo ang bahala sa inyo. Amen po ba? God bless you po. God bless you. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay dadako na sa ating awit, pagsamba sa ating Panginoon. Yung pong awit natin ngayong umaga, our worship song, ang title po nito is Shout to the Lord. When we say shout, hindi po tayo mananahimik. Amen? Hindi po tayo papayag na mananahimik lang tayo sa ating pag-awit at ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Let us sing together. Let us join the heavens and the earth in worshiping the Lord. We worship you, Lord. We praise you, our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you today, Lord. Hallelujah. Let's sing, church. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
ay nakatanggap na ng communion elements? Meron na po ba lahat? Kung wala po, pwede pong itaas ang kamay para mabigyan po kayo. Ayan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, puspos ng pag-ibig at awa sa aming mga tao. Kami ngayong umagay buong pagpapakumbabang lumalapit sa iyo napakasaganang habag. Kami humihingi ng patawad sa lahat ng mga bagay na nakapagparmi sa amin sa iyong harapan. Sa mga bagay na aming naisip na hindi kalugod-lugod sa iyo. Sa mga bagay na aming nasabi at aming mga nagawa. Kami po inyong gawing marapat na tumanggap ng mga biyayang ito mula sa iyo, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira para sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan, na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa kapatawaran, sa iyong pag-ibig, sa lahat ng espiritual na bagay na inyong inaalay para sa amin. Tanging sa iyo lamang ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Pwede po ba tayong saglit na maupo? Ngayon pong umaga ay masasaksihan po natin ang isang mahalagang gawain para sa ating iglesia. So, lahat naman po tayo ay aware na si Pastor Ed, si Pastor Boy, si Daddy Big, si Kuya Boy, ay namatay po ng February 6, 2026 at inihatid po natin sa huling hantungan ng February 11, 2026. Gusto ko lamang pong basahin sa inyo ang isa pong bahagi ng ating Constitution and Bylaws. Constitution and Bylaws ng Tanay Christian Faith Church. Article 7, paragraph 2. Upon vacancy of the office, the head pastor shall recommend his replacement and shall be presented to the Board of Directors for ratification and confirmation. So kahapon po, yung pong Board of Directors ng ating church ay we called for an emergency meeting yesterday and being elected and confirmed to be the interim chairman of the board yesterday ay we came to this ratification of the installation of our new head pastor. At gusto ko rin pong basahin sa inyo ang sulat po ni Sister Gina, the better half of the late Pastor Ed Jesuitas. To the Board of Directors, Tanay Christian Faith Church, from Virginia C. Jesuitas Member Board of Directors, February 21, 2026. Formal recommendation for succession and fulfillment of pastoral intent. Dear members of the Board, in the wake of the passing of our beloved head pastor, Eduardo C. Jesuitas, it is our collective responsibility to ensure
the continued stability and spiritual oversight of Tanay Christian Faith Church. In accordance with our governing bylaws, Article 7, Paragraph 2, regarding the vacancy of the office, I am writing to formally initiate the succession process. Fulfillment of the head pastor's vision. Prior to his passing, Pastor Eduardo C. Jesuitas clearly and repeatedly expressed his discernment regarding the future leadership of this congregation. While these intentions were communicated verbally, I am coming before the board today to formally memorialize his recommendation. To honor his vision and ensure a seamless transition, I hereby recommend Pastor Reynante T. Lacampuenga to be ratified as the next head pastor of Tanay Christian Faith Church. Rationale for recommendation. Based on my first-hand knowledge of Pastor Eduardo C. Jesuitas' leadership philosophy and Pastor Reynante T. Lacampuenga's proven service to this ministry, I am confident the candidate possesses alignment of vision, a thorough understanding of the foundation laid by Pastor Eduardo C. Jesuitas, operational continuity, the ability to maintain ministry momentum without disruption during this period of bereavement, spiritual authority, the respect and trust of the congregation required to lead in this new season. Requested board action. To formalize this transition, I respectfully request that the board move to ratify the recommendation, execute a formal vote to appoint Pastor Reynante T. Lacampuenga as head pastor, effectively honoring the late pastor's stated succession plan. Authorize certification, issue an official board certification of the appointment to be shared with the congregation during the upcoming transition service. I am prepared to discuss the specifics of my late husband's communications regarding this succession and provide any further context the board requires to move forward with confidence. Thank you for your steadfast leadership and your commitment to the legacy of our church during this time. Sincerely, Virginia C. Jesuitas, Member, Board of Directors. So being the elected kahapon po, interim chairman of the board, TCFC, brothers and sisters, I now present to you the new head pastor of Tanay Christian Faith Church, Pastor Reynante Lacampuenga. And may I also call on the family of Pastor Ray, Sister Abby, together with the kids, si Gail at saka si Abby, yung pong nanay, si Ate Nati, and of course the brother Ryan Lacampuenga. And also, I would like to request the board of directors to come forward, to come on stage. Brother Ryan Romero, Pastor Edith Rondilla, si Brother Bill Gonzalez, Sister Belia Constantino, Sister Richel Puliño, Sister Carmi Astillero, Brother Egay Jesuitas, Brother Midel Niquinto Jr., Sister Gina po sa kasalukuyan ay nasa Australia, and then of course yours truly. And I would also ask to request our pastor consultant, Pastor Romy Manansala, to present the certificate of ordination and to pray for Pastor Ray and his family and of course the board and the whole church as well. Sister Abby. Mga kapatid, kailangan ng palakpak sa Panginoon. Para yatang masyadong mahal ng Diyos ang Tanay Christian Faith Church. Ilang araw pa lang nababakante, may kapalit na. Mukhang kayong may bakante, mukhang pupunuin din ng Diyos yan. Amen? Tanay Christian Faith Church, Certificate of Ordination. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses and trust to reliable people will also be qualified to teach others. 2 Timothy chapter 2, verse 2. This is to certify that Pastor Reynante Lacampuenga, having been called by God
and recognized by the congregation to carry forward the spiritual legacy of TCFC, is hereby solemnly ordained and installed as head pastor. Following the faithful ministry of our late pastor Eduardo C. Esquidas, and by the unanimous decision of the board of directors, Reynante T. Lacampuenga is fully authorized to shepherd this flock, administer the ordinances of the church, and to lead this ministry into its next season of grace. Given this 21st of February in the year of our Lord 2026, attested by the board of directors. Sealed. So extend po natin ang ating mga kamay at ipagpipray po natin si Pastor Ray. Our Father in heaven, we come to you in the name of the Lord Jesus, by the intercession of the Holy Spirit. Thank you for allowing us to stand on holy ground. Because, Lord Jesus, you said, for where 2 or 3 are gathered together in your name, you are in our midst. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkalikha ninyo, pagkapanganak na muli, pagtawag, at pagluklok kay Pastor Ray bilang head pastor ng Tanay Christian Faith Church. Panginoong Diyos, patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy niyo po siyang gabayan, patuloy niyo po siyang ingatan, kasama po ng kanyang may bahay, ng kanyang anak at ng kanyang extended family. Panginoong Diyos, dalangin po namin na mula kay Pastor Ray, marami po ang magiging disciples ninyo. Marami po ang susunod sa tubig ng bautismo. Marami po ang makikinig sa inyong katuruan. At bigyan niyo po, Panginoon, ng vision, ng dream, ng direction si Pastor Ray. Kung paano niya ililid ang inyong church, ang Tanay Christian Faith Church. And Father God, i-open niyo po ang eyes ni Pastor Ray to see the harvest that is ripe, that is ready, and that is plenty. And answer his prayers to send your laborers to the harvest. And Father, I pray that all laborers, current and coming, that you will bless them with houses, with cars, with clothes, with money, with influence, with standing that are comparable to the houses, cars, clothes, money, standing, influence, and favors among the people in the places where they'll be serving. So let it be known today in the name of the Lord Jesus, that all needs in heaven, on earth, and under the earth, that in the name of the King of Kings, in the name of the Lord of Lords, that we are installing Pastor Ray as the head pastor of Tanay Christian Faith Church. In the name of the Lord Jesus, amen and amen. Wow! So, ganito po tayo mag-ending. Si Pastor Ray po ay tatayo dito at sa kanyang wife, ang kanyang anak at family. Iko-congratulate po natin. Pero lahat po kayo doon manggagaling sa likod doon para hindi po magulo. Pagkatapos po, palabas na. Po ba? Okay po ba yun? Okay doon. At kung gusto niya mang i-bless si Pastor Ray, wag lang salita. Lagyan niyo ng konting pabigat. Pwede po ba? Nasa puso. Meron pa kayo 100? 100 lang. Meron pa kayo 100? Kung walang 100, 50. O kaya ay 20 o kaya 10. Kung wala, okay lang. Kung wala kayo 100, anong kasunod noon? 200. Kung wala kayo 200, 500. Kung wala kayo 1,000. Pag ginawa niyo yon, uwi kayo,
at i-claim nyo ang Philippians 4:19. Okay. Sabihin ko na sa inyo, anong Philippians 4:19? Hindi mo pwedeng gamitin yon, Lord, I have needs, meet my needs. Philippians 4:19 only works if you support God's work and God's workers, God is going to bless you. Pero walang pilitan, dapat galing sa puso. Kung gusto niyo lang kamayan, halikan, yakapin, okay lang. Pero kung gusto niyo i-bless siya, okay din. Okay po ba? Okay. Pastor Ray, ito yung una. God bless you. Alright? Alright. Oh. Doon ka na, Pastor. Oh, thank you ka. Oh, doon na kayo. At yung po, punta sa likod, galing doon, tayo, at kamayan. Okay? Pastor Ray, sige na po, kayo gusto nyo mauna. Una na kayo. Okay, may traffic officers dyan. Alright, sige. Alright, bless. Pastor Ray, yung certificate mo, tabi mo na muna yan. Bigyan mo dyan, para hindi ka Alright, thank you. God bless you.
Ako po'y Brother Eddie Garcia, ang aming amos na member na artista. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Malakas ang loob ko kasi alam ko nandyan lang kayo. Iyon talaga ang totoo. Ang hirap kapag mag-isa, pero walang bigatin na mananatiling mabigat kung lahat tayo tulong-tulong. Isa lang ang aking padalangin sa Panginoon, ang buong TCFC ay lumakad ng sabay-sabay, iisang direksyon, one accord, lahat tayo dapat makarating sa new heaven and new earth. To God be the glory. Salamat po sa Lord. Amen. Good morning po, TCFC. Meron lang po tayong ilang announcements and reminders. Konti na lang po ay mako-complete na po natin ang ating pambayad para dun sa 4 na aircon for our Cool to Give project. So patuloy lang po tayo na mag-pray for the success of this project, and kung iniipo po kayong magbigay, ay malaya po natin itong gawin. Manghingi lang po tayo ng envelope para po dito. And i-remind na rin po namin kayo na sa mga nagpalista po para sa free pap smear sa February 28, 9 a.m., kindly coordinate po sa inyong mga BSC leaders dahil sila po ang magbibigay ng instructions para po dito. And again po, ang ating pong baby shower ay magaganap sa March 1, Sunday, 1 p.m. po. So kung may kilala po kayo na buntis or meron pong newborn baby, malay po tayo na imbitahan sila. And no announcement po, inibindahan po namin ang mga kababaihan na age 30 to 59 years old ay sa Women's Fellowship po na gaganapin dito sa church on March 6, Friday, 7 to 8 p.m. If meron pa po tayong inquiries, i-direct na lang natin po ito sa ating pong mga BSC leaders. Thank you po, TFC. To God be all the glory and praise. Hallelujah! Tayo po ba'y napagpala ng ating salita ng Diyos na nahayag ngayong umaga? Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon bilang pagkatapos po ng ating pagsamba. Tunay po talaga na napakabuti ng ating Diyos. Hindi po tayo kinalilimutang laging paalalahanan, lalo po ngayong araw na ito. Sabi ko nga po, bakit ako nag-forward? Pinapanalangin ko ang aking mga mahal na anak, ang aking mga apo. Dahil sabi nga, panalangin natin sila, sabi ng ating tagapagsalita. Kaya napakahalaga po talaga na ilapit natin ang ating buong sambahayan sa ating Panginoon. Salamat Lord, mayroon kaming gawain na ganito, na lagi mo kaming tinuturuan at pinapaalalahanan. Unang-una po talaga, gusto naming makarating sa langit na kung saan naroroon ka. Kaya salamat po Lord, salamat sa laging pagpapaalala at pagdalo namin sa mga gawain na ganito. Tunay po talaga na napakahalaga sa buhay namin na makarating kami kung saan ikay naroroon. At sa mga nagandog po ng mga kaloob na ito na aming mga kapatid, patuloy na magamit namin sa aming pagpapalago ng aming bahay sambahan. Salamat Lord sa mga nahayag na salita ngayong umaga. Patuloy na tulungan mo ang bawat isa sa amin sa tulong ng iyong banal na Espiritu na kami makatayo, makalakad sa iyong mga salita. Sabi nga po sa Hebreo 3:7, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, huwag daw nating pagmatigasin ang ating mga puso. Kaya salamat Lord sa laging pagpapaalala. I-bless mo po ang lahat ng narito, lahat ng nanonood, at lahat ng sumamba ngayong araw na ito. Ito po yung aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you Lord.